Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Hoy, may bad news po para sa mga motorista dahil muli na namang magpapatupad ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, February 20. Base po sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng 90 sentimos hanggang piso at 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang piso at 40 sentimos hanggang piso at 60 sentimos naman ang inaasahan na madaragdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Magkakaroon din ng piso hanggang piso at 20 sentimos na price hike sa kada litro ng kerosina. Mamaya i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines kahapon na tanging mga device lamang na konektado sa military network ang sakop ng TikTok ban sa mga sundalo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, maaari pa rin gamitin ng mga kawal ang social media app na TikTok sa kanilang personal na mga devices basta't hindi ito konektado sa military network at hindi sila nagpo-post ng content na maaaring magdulot ng panganib sa seguridad ng kampo. Dagdag pa nito, ang mga personnel na lumabag sa direktiba ay isa sa ilalim sa isang investigasyon at posibleng harapin ang mga parusa mula sa kanilang commanding officers. Gayunpaman, binigyan din niya na walang bago sa nasabing direktiba dahil ito ay ipinatutupad na sa AFP mula pa noong 2021. Hataw Balita ngayon. Ikinatuwa ng Department of Budget and Management ang tumaas na government spending para sa infrastruktura noong nakaraang taon. Batay sa datos ng kagawaran, umabot sa hanggang sa 1.02 trilyon pesos mula Enero hanggang Nobyembre 2023 ang gastusin ng pamahalaan sa pagpapatupad ng kanilang infrastructure projects. Samantala, nagtalaga ng kabuuang gastusin sa infrastruktura na 1.510 trilyon pesos sa ilalim ng 2024 na national budget para magpatuloy ang pagpapaunlad ng sektor sa pamamagitan ng programa ng Build Better More. Hataw Balita ngayon. Ipinaliwanag ng Commission on Elections o COMELEC na optional lamang ang pagbibigay ng rason para sa pagbawi ng pirma sa withdrawal form para sa People's Initiative. Itong tugon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia patapos na tanungin ng mga senador ang nasabing seksyon ng form at sinabi na ito'y maaaring magdulot lamang ng komplikadong proseso at pasanin para sa mga pipirma. Binigyang diin ni Chairman Garcia na tatanggapin pa rin anya ang mga form kahit hindi ipinakita ang dahilan sa pag-withdraw. Hataw Balita ngayon. Kasalukuyang nasa 16,261 na individual ang nananatili pa rin sa 73 evacuation center sa mga rehiyon ng Davao at Caraga matapos ang baha at landslide na nangyari sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 273,543 na tao o 91,843 na pamilya ang naghanap ng pansamantalang tahanan sa labas ng mga evacuation center. Ang mga baha at landslide naman ay nakaapekto sa 1.5 milyong tao sa 881 na barangay sa Northern Mindanao, rehiyon ng Davao, Socsargen, Caraga at Barm. Ang pinsala sa infrastruktura ay umabot sa 27.1 million pesos. Hataw Balita ngayon. Dumating na sa Puerto Princesa City sa Palawan nitong Sabado ang nasa 459 na mga persons deprived of liberty o PDL mula sa Muntinlupa City.
agad itong dinala sa Iwahig Prison at Penal Farm sa Puerto Princesa City, kagaya ng mga naunang PDL na dinala sa Palawan. Sa kabuuan, mayroon ng 1,254 na PDL ang dinala sa probinsya ng Palawan mula noong buwan ng Enero ngayong taon. Bahagi pa rin ang naturang hakbang ng programa ng Bureau of Corrections o Bucor na mailipat ang mga PDL mula sa Muntinlupa at madala sa Iwahig Prison at Penal Farm. Ayon sa Bucor, ang mga dinalang PDL ay ligtas namang nakarating sa Iwahig Prison at Penal Farm maliban sa isa na na-diagnose na may hypokalemia. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng United Nations health officials at mga lokal na kawani na hindi na functional o out of service na ang pangalawa sa pinakamalaking ospital sa Gaza Strip. Ayon sa mga otoridad, lubhang naapektuhan ang nasabing pasilidad ng Israeli raids, mga labanan at fuel shortages na kasunod naman ng ginagawang paghahanda para sa planong pag-atake ng Israel sa Rafah. Mayroon na lamang anyang 4 medical teams na binubuo ng 25 staff na kasalukuyang nag-aasikaso sa mga pasyenteng nananatili sa naturang ospital. Hataw Balita ngayon. Inakusahan nitong linggo, February 18, ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva ng genocide ang Israel ukol sa paglaban nito sa mga sibilyang Palestino sa Gaza Strip. Ayon sa Pangulo, kumpara sa nangyari noong panahon ni Adolf Hitler laban sa mga Hudyo, hindi umano gyera sa pagitan ng mga sundalo ng magkabilang panig, kundi nagiging laban aniya ito sa pagitan ng Israeli soldiers at mga kabataan o kababaihan. Nauna na ang kinundina ni Lula ang mga kamakailang desisyon ng Western countries na itigil ang tulong sa UN Agency for Palestinian Refugees o UNRWA, habang nangako naman ito na daragdagan ng Brazil ang sariling kontribusyon sa ahensya at hinimok ang ibang mga bansa na gawin rin ang gayon. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni United States President Joe Biden kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na paparating na ang $60 billion na halaga ng war aid package. Sa kasalukuyan, kailangan pa ring umanong pumasa sa isang huling boto ng Kongreso ang nasabing tulong. Ngunit sinabi ni President Biden kay Zelensky na tiwala itong maaprubahan ang nasabing panukala. Gayunpaman, inaasahan pa rin na haharap ito sa malaking pagsubok sa House of Representatives, kung saan ang mga miyembro ng Republican Party ay nahahati sa nasabing hakbangan. Hataw Balita ngayon. Good morning, Noel at Carmela. Noel, mukhang dyan sa lugar mo medyo hindi na masyadong malamig. Ano? Good morning sa inyo dyan, amigo, at hello, Carmela. Nandito kasi ako ngayon, amigo, sa Toronto, Canada. At napabiyahe ako dito. Yan din ang akala ko, hindi masyadong malamig dito compared dun sa lugar namin sa Edmonton. Pero malamig dito, amigo, sa lugar ko ngayon, -6 degrees Celsius. At yan ay dinagdagan pa no, ng malakas na hangin dito. At ako kasi ngayon, malapit ako sa Lake Ontario. Kaya yan, napakalamig dito sa lugar ko. Medyo na-underestimate ko nga, amigo. At dito naman sa amin, Sherwin, Noel, patuloy ang tigil buhos ng ulan. Nagsimula pa noong Friday at inaasahan na hanggang Tuesday magpapatuloy yan. Di naman masyado malamig pero malakas ang hangin. Kaya sa mga kababayan natin na nandyan sa Bay Area, ingat po tayo sa pagdadrive. Oo, at dito naman sa atin sa Pilipinas, mainit pa rin, Noel at Carmela, yung usapin patungkol dito sa People's Initiative dahil ngayon ay naglabas ng withdrawal form itong COMELEC para bigyang diin at binigyan diin nila na tatanggapin pa rin nila itong withdrawal form kahit na walang rason dito sa People's Initiative o yung sa pagpapirma dahil merong sinasabi dito kasi, Noel, na yung pagpapapirma
sa mga kababayan natin dito, parang may halong tricks dahil sinasabayan ng ng pagbibigay ng ayuda, Noel at Carmela. Oo nga, amigo, at yun nga, magkakaroon talaga ng kulay kung kasabay talaga yung pagbibigay nga ng ayuda. At bagamat sinasabi pa rin naman, amigo, na yan na voluntaryo pa rin naman kung gusto nilang bawiin yung kanilang pirma doon sa ginawa nga na ito na People's Initiative Campaign. At yun nga, amigo, mag-aantabay din tayo kung ano pa rin yung mga magiging update kasi gaano na ba karami din talaga yung nag-participate dito sa ginawa nila ito na PI, amigo. Oo, nabanggit nga rin na marami-rami din sa ating mga kababayan ang gustong bawiin kaya nilabas itong withdrawal form para formally maalis nila ang kanilang mga pirma sa People Initiative Campaign nga na ito for charter change. At gaya nga ng sabi ng ni COMELEC Chairman George Garcia, kung masyado pang papansinin yung reason part dito sa withdrawal form, baka lalo pang maging komplikado o mas mahaba ang proseso at maaari ding maging pasanin pa o burden sa bawat individual na gustong magsagot nitong form, Sherwin. Oo, at kasi marami ding mga nagsasabi na hindi yung sa yung mga pirma posible ikang hindi naman yung talagang may katawan ang pumirma doon. Kaya marami pa ring usapin diyan sa People's Initiative para nga dito sa planong charter change. Tiwala ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA na bumagsak na ang ilang istruktura ng financing terrorism sa Mindanao matapos ang pagkadakip kay Myrna Mabanza. Ito ang pinaniniwalaang terrorism financing facilitator ng ISIS o Al-Qaeda na naaresto sa Sulu noong nakaraang linggo. Naputol na anyang tulay ng mga terorista dahil hawak na ng gobyerno ang kontak ng International Terrorist Group. Pakinggan po natin ang pahayag ni NICA Assistant Director General Ted Tipaldo. Actually, napakaganda ito ng accomplishment natin. At least somehow we were able to put down some of their financial structure para at least hindi na maglaganap ng ganito. Ayon sa Department of Justice o DOJ, bukod sa pagtanggap nito ng malaking halaga ng pera galing sa ibang bansa para ibigay sa Abu Sayyaf Group o ASG, bahagi ng perang dumaan kay Mabanza ang ginamit umano sa Marawi Siege noong nakaraang 2017 sa pamamagitan ng dating ISIS emir na si Isnilon Hapilon na napatay din sa Marawi. Patay sa investigasyon ng mga otoridad, kabilang sa pinaggamitan ng pera ay ang pagbili ng mga baril at pambayad sa trainers at foreign fighters na sumama sa Marawi Siege. Dagdag pa ng DOJ, tumanggap umano si Mabanza ng pera mula sa foreign nationals sa Malaysia, Turkey, Jordan, Indonesia, Qatar at Saudi Arabia na umabot sa mahigit 100,000 dolyar. Pakinggan po natin ang pahayag ni DOJ Senior Assistant State Prosecutor Rodan Parrocha. We cannot say that she's directly participating in any terrorist act, but she's participating in the financing, facilitating of financial support for the ASG and other terrorist organizations. So yun yung kanyang role. There are intel reports that somehow yung finances na natanggap niya from foreign supporters were used in the Marawi Siege and other ASG activities and anti-government activities when the time na active pa talaga ang ASG sa kanilang campaign against the government. Umabot na sa 78 individual ang naitalang nasawi habang 8 naman ang patuloy pang hinahanap sa search and retrieval operation sa malawakang landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Na-identify na ang 79 sa mga nasawi habang 18 pa sa mga ito ang hindi pa tuluyang nakikilala. Naglabas naman ng abiso ang lokal na pamahalaan ng Maco
upang hikayati ng mga residenteng biktima ng landslide na makipagtulungan sa Management of the Dead and the Missing o MDM na ipablatter ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa nila nakikita o hanggang ngayon ay missing pa. Sa ngayon, nananatili pa sa mga evacuation center ang nasa 1,100 pamilya o katumbas ng 5,378 individuals. Patuloy din ang ayuda at tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng cash assistance at relief goods para sa mga apektadong residente. Hataw Balita ngayon. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang 33 na sakay ng isang bangkang pangturista matapos itong masiraan ng makina sa El Nido, Palawan. Wala namang nasugatan o nasaktan sa pangyayari. Si Andy Pagayona, humahataw. Hataw Balita ngayon. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang Philippine Coast Guard matapos masira ng isang bangka na may sakay na 33 pasahero sa El Nido, Palawan nitong February 17. Sakay ng nasabing bangka ang mga turista, tour guide at bangkero na nag-island hopping, partikular na sa Helicopter Island sa bayan ng El Nido. Sa isang panayam, sinabi ng tagapagsalita ng PCG Palawan na wala naman umanong suspension of sailing sa lugar. Nagkaroon lamang umano ng problema sa makina ang nasabing bangka. Dahil dito, agad na sumaklolo ang kanilang mga tauhan upang tulungan ang mga turista at sakay ng bangka. Wala rin umanong nasaktan o nasugatan sa pangyayari, pero paalala ng PCG, lalo na sa mga bangkero o kapitan ng bangka, na tiyakin na nasa maayos sa kalagayan ng kanilang mga bangka, kagaya ng makina para masiguro ang kaligtasan ng mga sakay nito habang nasa biyahe. Siguraduhin din na kumpleto ang kanilang mga kagamitan sa paglalayag para kung sakaling magkakaroon ng problema ay agad nila itong maisa sa ayos. Andy Pagayona, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Dalawang individual ang nasawi matapos ang nangyaring sunog sa residential area sa Barangay San Nicolas, La Paz, Iloilo City pasado alas 4 ng hapon itong Linggo, February 18. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Iloilo City, kinilalang mga biktima na sina Lynn Rose Sobretodo, call center agent, at Renz Aguilar na isang estudyante. Natutulog umano ang mga biktima sa kanilang inuupahang kwarto nang mangyari ang sunog, kaya sila natrap sa ikatlong palapag ng boarding house. Umabot sa port alarm ang sunog kung saan 5 bahay ang natupok at 2 naman ang partially damaged. Pansamantala namang naninirahan ng 150 individual na apektado ng sunog sa evacuation center. Hataw Balita ngayon. Na-recover ng mga otoridad ang mga fossilized giant clamshell o taklobo na nagkakahalaga ng mahigit 8 milyong piso sa Balabac, Palawan. Hindi pa rin tukoy ng Philippine Coast Guard kung sino ang mga may-ari ng mga ito. Si Andy Pagayona, humahataw! Hataw Balita ngayon. Nabulaga ang Philippine Coast Guard, Palawan Council for Sustainable Development at Balabac Local Government Unit nang tumambad sa mga ito ang mga nakabaon sa buhangin na fossilized giant clamshells o mas kilala na taklobo sa Barangay Sibaring sa bayan ng Balabac sa Palawan itong nakaraang araw. Ayon sa PCG, dahil sa laki ng alon sa lugar, kaya't lumutang ang mga ito at dito na nila nakita ang marami pang iba na nakabaon sa buhangin malapit sa baybayin dagat. Sa ginawang paghuhukay ng mga otoridad, umabot sa 336 ang kabuuang bilang ng mga giant clamshell. Sa pagtaya ng mga otoridad, aabot sa 8.1 million pesos ang kabuuang halaga ng mga taklobo kung ito ay maipagbibili na. Sa isang panayam, sinabi ng PCG Palawan na hindi pa nila tukoy kung sino ang nasa likod ng ganitong gawain. Kaya naman panawagan ng mga ito sa mga residente sa lugar na huwag mangunguha ng taklobo dahil ipinagbabawal ito ng batas at may karampatang parusa ang sinumang mahuhuli na gumagawa nito.
Batay sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act at Philippine Fisheries Code, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha, pagbenta at pag-iimbak ng mga taklobo. Andy Pagayona, humahataw sa balita ngayon. Libo-libong mamamayan sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang mga major world cities, ang nakiisa sa ginanap na pro-Palestine protests. Kasunod ito ng pahayag ng Israel ukol sa kanilang planong ituloy ang pag-atake sa Rafah na southern part ng Gaza. Ito ang humahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Hataw Balita ngayon. London, Madrid at Istanbul ang ilan sa mga malalaking syudad kung saan libo-libong mga mamamayan ang nakibahagi sa pro-Palestine protest. Mahigit kumulang 250,000 katao sa London na capital ng UK ang nakiisa sa nasabing protesta para itigil na ang giyera sa Gaza ayon sa Palestine Solidarity Campaign o PSC. Ipinahayag naman ng Metropolitan Police sa London na bagamat may mga naaresto sa kalagitnaan ng protesta, na natiling mapayapa at ayon sa batas ang naganap na protesta. Libo-libo ring protesters ang pumuno sa Tel Aviv na kapital ng Israel at sa labas ng residence ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa West Jerusalem kasama ang mga pamilya ng kasalukuyang hostages ngayon sa Gaza. Nakikiusap sila na makipag-negotiate para palayain ang mahigit 100 hostages sa Gaza at immediate election sa bansa. Daniel Encarnacion, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nasawi na si Alexei Navalny na pinaka-prominenteng opposition leader sa Russia. Nagdulot naman ito ng kawalan ng pag-asa o despair sa mga mamamayan ng Russia. At mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Sheila Reyes. Hataw Balita ngayon. Sheila, bakit nawala ng pag-asa ang mga mamamayan ng Russia sa pagkamatay ni Navalny? Sheila. Mahigit isang dekada nang dinodokumento ni Alexei Navalny at tinutuya ang malaking korupsyon o malawakang korupsyon at pagpapayaman ng mga aniyay, mga magnanakaw at manggagancho sa pamahalaan ni Putin. Ayon sa isang official notice mula sa Polar Wolf Arctic Penal Colony kung saan siya nakakulong, nawala ng malay at namatay si Navalny noong Biyernes, February 16, matapos ang paglalakad nito sa prison grounds. Umaasa ang mga supporter ni Navalny na isang araw ay makakalaya ito upang manguna sa bansa. Sa kabila nito, may mga mamamayan din na nagsasabing ito ay wishful thinking lamang at karamihan ng mga Russian nila ay di sang-ayon kay Navalny at si Putin umano ang mas malawak ang popularidad. Ayon naman kay dating Kremlin advisor na si Sergei Markov, maigi ang pagkamatay ni Navalny para sa mga kalaban ni Putin. Aniya, magagamit nila ito upang pahinain ang legitimacy ng presidential election sa Russia at ang legitimacy ng pagkapresidente ni Putin. Sa oras ng kanyang pagkamatay, nagsisilbi si Navalny ng kanyang sentensya para sa maraming charges ng extremism at fraud na umabot sa 30 taon sa kabuuan. Pinabulaanan naman ito ni Navalny at sinabing politically motivated lamang ang mga ito. Balik sa iyo, Sherwin. Sheila, ano naman ang reaksyon ng mga world leaders sa pagkamatay ni Navalny? Sherwin, deeply saddened at concerned ang mga leader ng West ukol dito sa pagkamatay ni Navalny. Ayon kay United States Vice President Kamala Harris, kukumpirmahin pa ng Washington ang masaklap na pangyayaring ito at kung ano man ang istorya na kanilang sasabihin, ang insidente ay responsibilidad ng Russia. Ayon naman kay German Chancellor Olaf Scholz, ipinaglaban ni Navalny ang democracy at freedom sa Russia. At ang masaklap na balitang ito ay nagpapakita muli kung paano nagbago ang Russia at kung anong klaseng rehimen ang nagmamahala ngayon sa Moscow. Sherwin? Alright, maraming salamat Sheila Reyes mula sa Toronto sa probinsya ng Ontario kung saan mahigit 220,000 na residente ang mayroong Russian ancestry. Hataw Balita ngayon.
Sarado sa susunod na 2 linggo ang isang eskwelahan sa Western Australia upang magsagawa ng mercury testing. Kasunod ito ng pagkakatukla sa mataas na antas ng mercury level sa ilang bahagi ng East Kalgoorlie Primary School. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Mananatiling sarado ng 2 linggo ang East Kalgoorlie Primary School sa Goldfields Region ng Western Australia matapos matuklasang may mataas na antas ng mercury sa ilang bahagi ng paaralan noong nakaraang linggo. Ipagpapatuloy ang pagsusuri sa water sources at lupa sa palibot ng paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at staff nito. Pansamantalang pinalipat ang 150 students ng paaralan sa kalapit na South Kalgoorlie Primary School. Hindi itinuturing na mapanganib sa kalusugan ang nakitang mercury level sa eskwelahan. Gayunpaman, hindi naman pinipigilan ang mga ibig sumailalim sa testing, lalo na ang nangangamba na nagkaroon ng exposure sa mercury. Ayon kay East Kalgoorlie Primary School Principal Sally Fowler, may mga kinatawan ng Department of Health na magsasagawa ng testing sa South Kalgoorlie Primary School. Good evening, everybody. I just wanted to talk to you about the testing. If you're not sick, you don't really need to get tested, but if you or you want your children testing, you can. Dr. Charles from Country Health and Dr. Gary from Bega will be setting up at South Kalgoorlie from Monday and will be there until Friday lunch. This is a simple test. It's just a wee sample, but we need you to be there to give us the okay. If you want to go to your own doctor instead, that's completely fine to do so. If you have any questions or you'd like to come in for the test, please give the school a call on Monday and we will arrange a good time. Have a great weekend and I'll speak to you on Monday. Itinuturong sanhi ng mercury contamination ang pagkadiskubre sa isang hinihinalang illegal gold extraction laboratory malapit sa paaralan noong Enero. 20 katao ang kinasuhan ng Western Australia Police sa pangyayari at nakasamsam ng 30 tonelada ng high-grade ore matapos ang maraming ulat ng nakawan ng ore sa iba't ibang mine sites sa rehiyon. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. At sa ating latest satellite images, patuloy yung pag-iral ng easterlies o ito yung hangin nagmumula dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, partikular na sa may karagatang Pasipiko. Mapapansin ninyo, wala masyadong kaulapan dito sa ating kapuluan sa kasalukuyan, kaya generally fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi. Posible nga hanggang sa pagkatapos ng linggong ito ay easterlies ang mararanasan natin na panahon dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Pansamantala natin hindi mararamdaman itong hanging amihan. Pero posible pa rin bumalik yung amihan by the weekend or by next week. Kadalasan natatapos yung panahon ng amihan natin sa buwan ng Marso, mga second o third week. Samantala, sa ating datos din ay wala tayong inaasahang bagyo na maaaring mabuo o papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility, posible nga hanggang sa pagkatapos ng linggong ito. Ang araw natin ay sisikat mamayang alas 6:19 na umaga at lulubog, ganap na 6:01 naman ang gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Pinaghahandaan na ng mga kababayan nating Masbateño ang taunang Rodeo Festival na idarao sa buwan ng Abril sa tinaguriang Cattle Country of the Philippines, ang isla ng Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon. Mas pagagandahin at iba't ibang atraksyon pa ang inihahanda ng mga kababayan nating Masbateño pa sa pagdiriwang ng 28 taon ng Rodeo Festival sa Masbate.
Ibabalik na rin ang nakagawian ng barn dance o pagsayaw sa kalsada suot ang mga cowboy outfit. Masihigitan pa ang budget noong nakarang taon na inila ng Rodeo Masbate Incorporated at tulong ang Filminera mining firm. Maraming nag-commit ng suporta, and because of that, everyone is inspired to do our best na higitan kung ano man ang nagawa na last year. May mga pagbabago kasi, especially yung Filminera Resources Corporation, pero doon sa hinigitan nila yung tinaasan yung financial assistance para sa Rodeo Festival, i-introduce din sila ng iba't ibang mga activities. Hinihikayat din ng pamunuan ng RMI ang bawat Masbateño na maging kaisa sa isasagang pagdiriwang nito. Ang Rodeo Festival has evolved into the #1 tourist attraction of Masbate. Siyempre kung ang tourist arrivals ay malaki o marami, merong economic impact sa ating ekonomiya at sa buhay ng ordinaryong Masbateño. Kanina ini-emphasize yung sense of ownership na dapat kahit yung ordinaryong Masbateño, ang mga tricycle drivers, ang mga porter, ay kailangan i-embrace niya na ang Rodeo Festival ay sa atin. Kaya sabi, di ba, aton ini. Itong Biyernes, February 16, isinagawa ang kick-off ceremony at parade ng Rodeo Festival 2024 mula sa Capitol Grounds patungo ng Masbate Grand Rodeo Arena. Ipagdiriwang ika-28 taon ng Rodeo Festival mula April 1 hanggang April 14 ngayong taon. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Ikinagalit ni dating Pangulong Donald Trump ang naging desisyon ng Korte sa New York noong Biyernes, February 16. Pinagmumulta ng $354.9 million o kulang-kulang 20 bilyong piso si Trump dahil sa panloloko nito sa mga lender ng kanyang net worth. Ito ang humahataw na balita ni Lea Salar. Hataw Balita Ngayon! Sinabi ni Trump sa kanyang mga supporters sa campaign rally na ang naging desisyon ng korte ay isang pakana para makialam sa eleksyon. Bagaman walang basihan, sinabi din ito na parte ang hukom ng left-wing conspiracy na naglalayong bigilin siya sa pagiging presidente muli. Dagdag pa nito, ang naging atake sa kanya ay pag-aabuso ng power at pag-atake din sa lahat ng Amerikano. Inulit din ito na ang pagkatalo niya noong 2020 kay President Joe Biden ay dahil sa election fraud. Bukod sa multa, pinagbawalan din ni Justice Arthur Engoron si Trump na magsilbi bilang officer o direktor ng kahit anong korporasyon sa New York sa loob ng 3 taon. Sinabi din ito na ang kawalan ng pagsisisi ni Trump at ng kanyang mga kasamahan ay maaaring sakit na. Kinasuhan ni New York Attorney General Letitia James si Trump ng pagpapalaki ng kanyang net worth na mahigit sa $3.6 billion kada taon sa loob ng 10 taon para makakuha ng mas magandang loan sa mga bangko. Nagkomento naman ang katunggali nito sa Republican presidential nomination na si Nikki Haley na isa na namang setback kay Trump ang kasong ito. Lea Salar, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! Naitalang dinumog ng car enthusiast at spectators ang opening ng 2024 Canadian International Auto Show. Inaasang aabot sa 350,000 ang magiging attendees ng auto show ngayong taon. Ito ang humahataw na balita. Hataw Balita Ngayon! Ang taong inaabangan ang Canadian International Auto Show. Hindi lamang ng car enthusiast, kundi pati na rin ng mga spectators. Nasa 45 automobile brands ang itatawag sa event na ito ngayong taon.
Kasama na rito ang malalakangalan sa automobile industry gaya ng Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, Aston Martin, Bugatti at iba pa. At isa sa highlights ng auto show ngayong taon ay ang Rimac Nevera na tinaguri ang world's quickest car. Kayang tumakbo ng Croatian car na ito ng 0 to 100 km per hour sa loob lamang ng 1.81 seconds. At ang top speed nito ay aabot sa 451 km per hour. Ilan pa rin sa inaabangan ngayong taon ay ang Auto Exotica na karaniwang paborito ng mga regular na nagpupunta rito. Mayroon din itong off-road test truck na kung saan maaari experience ang off-roading gamit ang electric vehicles. It was a great experience. The fact that the electric motor in these, especially in these off-road vehicles, is quite impressive. Just the fact that you don't hear the engine or anything like that. It was a cool experience. My brother owns 4XE, so he's actually quite impressed with it. So yeah, maybe in the future, it might be something that I'd look at for my family as well. Isa rin sa kapansin-pansin sa auto show ngayong taon ay ang mga electric vehicles na itinatampok ng halos lahat ng mga automakers gaya ng Rivian, Dodge, Toyota, Ford at marami pang iba. At ang most awaited na Cybertruck ng Tesla. Maaring bahagi ito ng inianunsyo ng pamahalaan na zero emission target at sa pag-aalis sa merkado ng gas-powered cars at papayagan na lamang ang hydrogen, hybrid at fully electric vehicles sa taong 2035. At sa mga interesadong manood, digital na ang lahat ng tickets ngayong taon at maaaring mag-purchase nito sa autoshow.ca. 10 araw tatagal ang Canadian International Auto Show mula February 16 hanggang 25, mula 10:30 a.m. hanggang 10 p.m. dito sa Metro Toronto Convention Center sa downtown Toronto, Canada. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon! Naitalang may pinakamataas na rent increase ang Edmonton sa malalaking syudad ng Canada. Habang nananatili pa rin Vancouver ang most expensive rental market sa bansa. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Hataw Balita Ngayon! Hello, Jeffrey, ano ang dahilan ng pagtaas ng renta sa Edmonton, Canada? Yes, magandang araw, Noel. Ang mataas na demand at mababang supply ang itinuturing na sanhi ng pagtaas ng rental price sa major cities sa Canada, kabilang ang Edmonton, ayon sa January Market Rental Report ng Canada Mortgage and Housing Corporation or CMCH. Tumaas ng 17% annually ang rental price sa Edmonton, higit na mataas ito kumpara sa average na 10% annually sa buong bansa. Sa kasalukuyan, nasa $1,479 o mahigit 61,000 pesos ang renta ng isang one-bedroom apartment sa Edmonton. Nananatili na bang may pinakamataas na rental rate ang Vancouver sa buong bansa na may average rental rate na $3,055 o halos 127,000 pesos. Ayon sa CMCH, naitala naman noong 2023 ang lowest vacancy rate sa loob ng 10 taon na nasa 2.4% lamang. Noel, dagdag pa ng CMCH, ilan din sa mga sanhi ng patuloy na pagtaas ng renta ay ang population growth, interprovincial migration, stable youth employment at fewer disruption sa economic activity. Balik sa iyo, Noel. Jeffrey, maraming factors at hindi nga magandang balita din para din sa ating mga residente dito. At nararamdaman talaga yung mga pagtaas ng mga housing rents. Pero hanggang kailan ba, Jeffrey, inaasahang magtutuloy-tuloy itong pagtaas ng renta, particular dyan sa Edmonton? Noel, ayon nga kay Malik Shukayev,
professor ng economics dito sa University of Alberta, sa ngayon ay medyo may kahirapan sa paghahanap ng affordable rental dahil sa mataas na demand. Gayunman ay gumagawa ng long-term solution ng gobyerno upang mapababa ang presyo ng mga rental homes sa pamamagitan ng pagtatayo ng affordable housing sa mga Canadians. Noel. Alright, maraming salamat Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada, kung saan umaabot sa nasa 1,300 o halos 54,000 pesos ang average rental price. Nagwagi ang GSIS Furies Ombudsman Grapbusters at AFP Cavaliers sa pagsisimula ng quarterfinals ng UNTB Cup Season 10. Si Bernard Dadis humahataw. Wow. It's a heart-pounding action sa pagsisimula ng quarterfinals ng UNTB Cup Season 10 kahapon sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City. 6 na kuponan ang nagtutuos via single round-robin format kung saan ang top 2 pagkatapos nito ang makakalaban ng SSS Kabaligat at Department of Agriculture Food Masters sa semifinals. Sa first game, nakasurvive ang GSIS Furies laban sa Senate Defenders sa mahigpit nilang bakbakan. Pinangunahan ni Jonathan Pareño ang opensa ng GSIS from start to finish sa kabila ng may iniindang injury. Kaya naman tinanghal na best player of the game si Pareño na kumayod ng husto with 24 points, 3 rebounds at 2 steals. Kasama rin sa best player of the game si Reneboy Bansali na nag-take over mode sa last 1 minute and 41 seconds ng ball game, scoring the crucial 6 points para i-upset ang Senate na lamang pasana ng 2 puntos at ipinanalo ang laban sa final score na 74-70. Sa ngayon kapwa may 6-6 win-loss record ang GSIS at Senate. Sa second game, inumpisahan ng Ombudsman Grapbusters with a big win ang kanilang historic appearance sa quarterfinals sa UNTB Cup. Tinibag ng Grapbusters ang NHA Homemasters sa score na 94-77. Best player of the game si Aldous Paz na tumikada ng 21 points, 4 boards at tig 2 dimes at steals. Kapwa may tig 7 panalo at 5 talo sa ngayon ang Ombudsman at NHA. At sa third game, nakabawi na ang AFP Cavaliers sa DNR Warriors matapos nila itong patumbahin sa score na 76-73. Unang nagtuos ang AFP at DNR sa eliminations kung saan tinalo ng Warriors ang Cavaliers by 5-point advantage, 75-70. Matinding pukpukan ang ipinamalas ng AFP at DNR sa buong stretch ng game. Tumunog ang buzzer sa final score na 76-73. Panalo ang AFP. Best player of the game si Mark Salupado na kumolekta ng 19 points, 4 rebounds, 3 assists at 2 steals. Dahil sa panalo, umakyat sa 9-3 panalo-talo ang AFP. Habang nalaglag sa 7-5 win-loss record ang DNR. Bernard Dadis humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon.
Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa muling pagbubukas ng mass indoctrination ng MCGI. Sa darating na February 26, 2024 na po ito kung loloobin, 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Santiago Kapitulo 1, talatang 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, 19 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, February 19, 2024. Mula rito sa Toronto, Canada, ako si Noel Poliarco. Ako naman si Carmela Marinda mula sa San Francisco, USA. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.